At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa dako roon ng Hordan, na nasa tapat ng Jericho. At nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. At ang Moab ay natakot na mainam sa bayan, sapagkat sila'y marami. At ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madian, "Ngayon ay hihimura ng karamihang ito, yaong lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang." At si Balak na anak ni Sipor ay hari sa Moab ng panahong yaon. At siya'y nag-utos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor, hanggang sa Petor na nasa tabi ng ilog, hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan, upang tawagin siya na sabihin, "Narito, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Narito, kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa, at sila'y nangakatayo laban sa akin. Parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo, na sumpain mo sa akin ang bayang ito, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kaysa akin. Marahil ako'y mananaig, na aming masasaktan sila, at aking silang mapalalaya sa lupain, sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad, at ang iyong sinusumpa ay mapapasama." At ang mga matanda sa Moab, at ang mga matanda sa Madian, ay nagsiparoon na dala sa kanilang kamay ang mga gantingpala sa panghuhula. At sila'y dumating kay Balaam, at sinalita nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, "Dito na kayo tumuloy ngayong gabi, at bibigyan ko kayo ng kasagutan, kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin." At ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam at nagsabi, "Sinong mga tao itong kasama mo?" At sinabi ni Balaam sa Diyos, "Si Balak na anak ni Sipor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, 'Narito, ang bayan na lumabas sa Ehipto ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayoy parito ka, sumpain mo sila sa akin. Marahil ako'y makababaka sa kanila at sila'y aking mapalalayas.'" At sinabi ng Diyos kay Balaam, "Huwag kang paroroong kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan, sapagkat sila'y pinagpala." At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan, at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, "Yumaon kayo sa inyong lupain, sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroong kasama ninyo." Ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon, at sila'y naparoon kay Balak, at nagsabi, "Si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin." At si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe, at lalong mga mahal kaysa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sabi ni Balak na anak ni Sipor, isinasamo ko sa iyo na ang anumang bagay, huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng mga dakilang karangalan, at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ka nga, isinasamo ko sa iyo, na sumpain mo sa akin ang bayang ito." At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, "Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos, na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ngayon nga, isinasamo ko sa inyo, na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi, upang aking maalaman kung ano ang sasalitain pa ng Panginoon sa akin." At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan, at nagsabi sa kanya, "Kung ang mga taong yan ay nagsiparito upang tawagin ka, ay bumangon ka. Sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin." At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan, at siniyahan ang kanyang asno,
at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos ay nagningas sapagkat siya'y naparoon. At ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno, at ang kanyang 2 alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tabak. At ang asno ay lumiko sa daan, at napasaparang. At pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Nang magkagayoy, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakod ay sumasadako rito, at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon, at siya'y inipit sa bakod, at naipit ang paa ni Balaam sa bakod, at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli, at tumayo sa isang makipot na dako na walang daang lilikuan, kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon, at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas, at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno, at nagsabi kay Balaam, "Ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlo?" At sinabi ni Balaam sa asno, "Sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay-disin kita ngayon." At sinabi ng asno kay Balaam, "Di ba ako iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa ba kaya ako kailanman ang ganito sa iyo?" At kanyang sinabi, "Hindi." Nang magkagayoy, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, nahawak ang kanyang bunot na tabak, at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makaitlo? Narito, ako'y naparito na pinakakalaban, sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. At nakita ako ng asno, at lumiko sa harap ko nitong makaitlo. Kundi siya lumihi sa harap ko, ay tunay na ngayon ay napatay kita, at nailigtas ang kanyang buhay." At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, "Ako'y nagkasala, sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga, kung inaakala mong masama, ay babalik ako uli." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, "Sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo." Sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kanyang salubungin siya sa bayan ng Moab, na nasa hangganan ng Arnon, na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, "Di ba ikaw ay aking pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka? Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Hindi ba tunay na mapapupurihan kita?" At sinabi ni Balaam kay Balak, "Narito, ako'y naparito sa iyo. Mayroon ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, iyaon ang aking sasalitain." At si Balaam ay sumama kay Balak, at sila'y naparoon sa Kiriath Husot. At naghain si Balak ng mga baka at mga tupa, at ipinadala kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari ng kinaumagahan, na isinama ni Balak si Balaam, at isinampas siya sa mataas na dako ni Baal, at kanyang nakita mula roon ang katapus-tapusang bahagi ng bayan.